Pero putang ina nyo naman, mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na, Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos, mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Nakaano niyan tayo. Okay, tayo mga may edad. Okay na, sige na. Kakamatayan na lang natin yan. Punyemas na yan, di ba? Pero Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. ay, magandang umaga sa inyo lahat. Today is December 14, araw ng Sabado, syempre. At tayo muli umiere para sa ating programa na Isyu ng Bayan natin pag-usapan. Dito lang yan sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Yung mga OFW natin dyan na nagsusumikap at para matupad nila o makapagtusto sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Shoutout sa inyo, saludo po ang Joe Malone TV. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas. Mga mandirigma rin yan. Kasi sila yung mga yung mga talagang nakakarinig at direct na naapektuhan ng mga issue ng bayan natin sa Pilipinas. Pero syempre yung mga OFW natin, kutya, ramdam din yan. Wow, bagamat na nandiyan kayo sa ibang bansa, medyo kahit pa paano makakapag-liwaliw kayo dyan at the same time habang nagtatrabaho. Dito sa Pilipinas, ay nako po, Diyos ko, Santissima, Santa Maria, Santa Ana, Santa Elena, Santa Monica, Diyos ko po. Ay, nako, issue ng bayan natin yung pag-usapan. Ito, mainit-init pa. Bagamat isang araw pa ata ito, kung di ako nagkakamali, yung punyemas na PhilHealth na yan. Alam nyo, ang laki ng pakinabang ng PhilHealth, to tell you honestly. Ang laki ng pakinabang ng PhilHealth kasi natatandaan ko na nanganak yung asawa ko sa Chinese General Hospital. So parang may bill kami na ata na parang 60,000. Ang PhilHealth na nalakad ko, na nakuha ko doon, ang na-discount ko doon, para 11,000. So 11,000 yung na-diskwento ko. Na-discount ko, 11,000. Kaya talagang ang daming, nung lumabas tong chismis na to, na talagang ginawa nilang zero budget, yung PhilHealth, at kung saan-saan nila nilagay yung dapat, hindi ba dapat? Hindi ba dapat? Isa to sa mga priority ng mga nakaupo itong PhilHealth na to. Dahil health issues to Health issues to, lalong-lalo na doon sa mga kapuspalad ng Juan de la Cruz na hindi naman ganun kayaman at hindi naman ganun karami yung pera na naiipon, kahit papano, nakaka-discount sila through PhilHealth. And at the same time, kinakaltas yan kay Juan de la Cruz. Diba? Sa inyo, sa amin, regardless kung malaki man sahod mo, maliit man ang sahod mo, managerial ka man, blue coral ka man, o rank and file ka, kinakaltas tong PhilHealth na to. Diba? Minsan hindi mo nga nagagamit kasi nga ayaw natin gamitin, pero minsan sa mga emergency nagagamit natin, lalalakad natin kahit mahaba ang pila dyan at maraming tinatanong. Diba? Sinatsaga natin, makakuha lang tayo ng discount kasi pera natin to Pera natin lahat to, pera ni Juan de la Cruz to, na kinakaltas sa atin automatically sa bawat sahod natin, kinsenas ka man, katapusan o buong katapusan ka, wala kang choice kasi kinakaltas kaysa kay magamit mo man o hindi. So, nagiging pondo. Imagine, lahat ng Filipino people, lahat ng Juan de la Cruz na nagtatrabaho, public man o private sector, babawasan ka ng PhilHealth. Kaya ang laki ng pondo nila, no? Kaya nagkaroon na itong issue na to. At syempre, nagalit ang taong bayan dahil sa pagbibigay ng zero budget dyan sa PhilHealth na yan. Iba nga sinasabi, wag mo na daw magkasakit. Kasi nga, may issue pa yung PhilHealth at baka hindi magamit. Sayang naman. Yung iba naman na sinasabi, wag nang magbayad ng PhilHealth dahil napupunta lang sa mga kurakot na mga nakaupo sa gobyerno natin. Alam mo, ang taong bayan, pag ginalit mo, nakikita nila yung mali Hindi na tanga yung taong bayan. Nakikita nila yung mali na ilalabas nila sa mga social media. Di ba? Anyway, pero syempre, pag-usapan natin yan dito, gaya ng programa natin ng Issue ng Bayan natin pag-usapan. Shoutout sa lahat ng mga viewers ng Joe Malone TV. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated. Tapos do not forget din para sa mga luma at bago man, yung like and share para magkaroon tayo ng
engagement sa YouTube natin. Okay? Tapos, syempre, attendance check. Mga ka-BP Sara natin dyan, yung mga mahilig mag-green hearts. Please comment down below kung saan man kayo lupalop, naroroon at nanonood. Let's say watching from Cebu, Mindanao, Switzerland, Hong Kong, Japan, USA, Canada, UAE, Qatar, Bulacan, Cavite, Gapan, Pangasinan, etc. Para magkaroon tayo ng engagement. Engagement. Thank you. Comment lang dyan. Tapos, as much as possible, nakakapagbasa naman ako eh. Minsan, hina-heart ko. Kaya minsan busy sa sobrang dami. Maraming salamat Yung pumasok na subscribers sa atin within 28 days is 14,000 plus. Maraming salamat doon sa pagtitiwala nyo sa Jomalon TV. Huwag po kayong mag-alala at marami po tayong iuulat at ihahatid sa inyo. Simula na po to, pag-usapan natin ang issue ng bayan. Tapos yung mga field sa grounds, no? Pag-usapan din natin yan, mag-server din tayo. Makikita nyo rin ako sa field, nagta-traffic. Hindi. Makikita nyo rin ako dyan sa kakalsadahan, no? Bukod dito sa ating D4 na studio natin, okay? Pakinggan natin, marami nang umimik, marami nang pumiyok, nagagalit. Ultimo si Senator Coco Pimentel, hindi isang ayon dyan sa zero budget ng PhilHealth na yan. Okay, pag-usapan natin, i-issue ng bayan. Actually, ayoko na nga pag-usapan to, pero kailangan natin talakayin at kailangan natin marinig yung hinanaing ng bawat Pilipino. I'm sure marami kayo dyang opinion, suggestion, paki-comment nyo na rin dyan sa baba. At pag nag-live tayo, babasahin natin isa-isa yan para ma-shoutout ko rin kayo, okay? Magpapakabit lang ako ng pansamantalang internet dito sa warehouse natin, sa D4 studio natin, para makapag-live tayo nang sa ganon, marinig ko rin yung mga hinanaing nyo. Diba? Hindi ito kasi nakukuha ko lang sa Facebook eh. Okay, wag na natin patagalin pa. Issue ng bayan natin pag-usapan, Jomalon TV. Eto si Elito. Kilala to sa TikTok. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala na bang, cut ko lang saglit wala na bang alam yung ibang gobyerno kung hindi yung ibang health issues to para sana sa mga mahihirap to. Wala naman sanang problema yan Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya Yes. nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Yes. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Correct. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace Po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Magaling to actually, si Ellie. Nakilala to sa TikTok. Matagal ko na napapanood to. Talagang ganyan yan. Marami na rin nagkaso dyan para ma-intimidate. Alam mo yung pagkakinasuhan ka, para ang goal nun patahimikin ka Kasi wala naman sila mapapala sa'yo Kasi yung mga ganyan, kami, mga content creator, vlogger, political vlogger, wala naman sila napapala sa amin. Kumbaga, whether
kasuhan nila kami o hindi, manalo man sila o matalo kami o matalo sila, wala naman silang makukuha sa amin eh. Kumbaga, the goal ng kaso nila is para to intimidate us, di ba? To intimidate para patahimikin, para madala ka, di ba? Tapos syempre, pag may kaso ka na, sila sanay na sanay sa mga kaso-kaso, syempre mananahimik ka na, di ba? Ganun ang goal nila. Pero ito to sa si Ellie, may mga kaso na to pero talagang tuloy pa rin, bilib din ako rito talagang tuloy. Kasi, gano'n naman talaga dapat. Dapat pumapalag na tayo, mga Pilipino. Kasi talagang, pag hindi tayo pumalag sa mga yan, mamaliitin at gagaguhin lang tayo. Tingnan mo ang ginawa nila, tama si Ellie. Ganito mangyayari. Pag walang budget ng PhilHealth, pag nagkasakit ka, let's say, nagkasakit ka, wag naman sana, wala kang pera ngayon, halimbawa, di ba sana kung may pera ka, walang problema, kahit mag-private ka, ma-public ka, bayaran mo ng buo yung bill, walang discount kang iniisip, okay lang. Paano yung mga Juan de la Cruz? Paano yung mga nasa babang kapwa natin, na kapatid natin, na mga mahihirap, na wala namang ganun pera, para may pambayad sa ospital? Hindi naman din nila choice magkasakit di ba? Wala naman sa atin na choice na magkasakit, di ba? Although, syempre, we are responsible for, sa lahat ng kinakain natin, pero hindi, it doesn't mean na gusto natin magkasakit, di ba? Wala naman may gusto niya. So, nagkasakit. Okay, nagkasakit. Ito yung sinasabi ni Ellie, nagkasakit. Wala ka ngayong pambayad. So ngayon, kukuha ka ng mga letter. Di ba? Yung mga letter sa malasakit, di ba? Hindi ka naman bibigyan ng pera Pagka lumapit ka sa mga politician, lang bibigay sa'yo letter. Ano ko na to Na-experience ko na to sa biyanan ko. Letter ang ibibigay. So yung letter na yon, kunyari lalapit tayo sa isang politician. Huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Isang particular na politician. Kunyari si Mayor Chuchu. Yeah, si Mayor Chuchu. O lalagay niya doon, kunyari lalagay na doon, sagot ko na yung 20,000. So, walang ibibigay na pera sa'yo. Siyempre, di pagbibigay ng pera, baka mamaya gasosin mo sa iba di ba? Sigurista yan. Sigurista yan. Oo, hindi yan papauto. Putsang na, magatalino yung mga yan Ano yan? Sulat yan, sulat. May pirma. Siyempre, siguro, mayroon pang dry seal yan na nakalagay. Siyempre, para hindi rin maloko. Sabi ko nga sa inyo, matalino nga yung mga yan So, kunyari, let's say, minus 20,000. Kunyari, ang bill mo is pagpalagyan na natin, ang bill mo 60,000. Okay. May pera kang konti. 10,000, kulang ka pa ng 50. O gagawa ka ngayon ng letter kay Mayor Chuchu. Si Mayor Chuchu nagbigay ng 20,000, hindi ka siya, sulat lang. Di ma-minus mo ngayon sa total bill na yun. Iipunin mo ngayon, yun ang iba pang babayad mo, papel. Sulat ng mga politiko. Saka yung inabono mo, kung meron ka mang inabono, kung wala, di hingi ka ng mga sa politician. Yan ang problema kasi niya. Ang lumalabas niyan, hihingi ka ng tulong, di ba? Tinulungan ako ni Mayor Chuchu. Di may utang na loob ka ngayon sa kanya. Sisingilin kaya niya yan sa eleksyon. Yan na yun. Siyempre, singilan time na. And at the same time, yung credit, sa kanila pa mapupunta ng punyemas naman talaga. Tama ba ako, mga kayo? Kasi di ba, kay Mayor Chuchu, nakahingi ka ng 20,000, hindi pera, papel lang, sulat lang. 20,000, pagmamalaki mo ngayon sa mga kamag-anak mo, bidang-bida na naman to si Mayor Chuchu, kahit maling-mali na yung ginagawa. Alam nyo ba? Nakakuha ko kay Mayor 20,000, pinang-discount ko doon, pero putya pera ng bayan yun. Hindi pera nila yun, pera ng bayan pa rin yun, di ba? Pero yung credits, kanino napunta? Sa mga punyemas na to, di ba? Ganon nila tayo ginagawang manghang. Ganon nila tayo ginagawang katawa-tawa. Para tayong puppet. Alam mo yan? Di ba yung puppet? Yung nandito yung mga sinulit. Tak-tak-tak. Gagalaw-galaw ka. Ganon. Kaya tama si Ellie. Kumilos na tayo. Kalampagin na natin yung mga punyemas na yan. At pumalag na tayo. Hindi na kasi pwede yung sit. Ganon. Di ba? Tama, di ba? Lalo-lalo na yung mga viewers natin abroad. Well, wag na kayo. Lahat na tayo. Tayo yung kawawa, 'di ba? Yung mga viewers abroad, iniwan yung pamilya, nagtrabaho doon. At sa same time, yung mga nandito, ganoon din naman. Mas mahirap pa nga rin sila rito Kasi magkano lang sinasahod nila. Hindi ko sinasabing okay ang buhay ninyong mga OFW. Siyempre, hindi rin. Pare-pares naman tayo nahihirapan. What I mean by that, don't get me wrong what I mean by that, kasi etong mga to, nakikita nila yung sitwasyon, tapos wala silang magawa, ang baba pa ng sahod nila. Okay, choice nila yun, wala namang problema. Choice nila yun. Pero siyempre, parang, mali din naman na aasa tayo sa gobyerno. Totally. Okay, totally. Pero siyempre, pananagutan naman ng gobyerno yung bawat Pilipino. Di ba?
Tsaka yung mga simpleng ayuda lang, hindi naman totally lahat hihingi mo eh. 'Di ba? Yung mga simpleng ayuda para sa kanila. Gaya ng sinasabi ko, kung may pera ka, mayaman ka, malamang hindi mo poproblemahan yung ganitong klaseng issue. To tell you honestly, 'di ba, tama? Pero paano kung mahirap ka, problema mo 'yan. Walang magkakasakit sa inyo, ha? Kasi wala tayong pera. 'Di ba? 'Di ba? Naranasan niyo 'yan. Walang magkakasakit sa inyo kasi wala tayong pera. Tapos pag may nagkasakit, patay. Pag may nagkasakit, patay. Sigurado utang 'yan. Utang ang pambabayad diyan. Anyway, ah Senate hearing. Plenary session. Ito naman si Senator Coco Pimentel. Ayan, pakinggan natin mga kayon. Oh, asan na? Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. Yari. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer, importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na Putulin natin. So parang parang gustong ewan ko kung parehas tayo ng pagkakaintindihan. Parang ganito yung gustong i-point out ni Senator Grace po. So may 600 billion na pondo ang PhilHealth. I mean, yung tira siguro na hindi nagagamit kung saan man napunta. Nakaimbak man o hindi nagamit. So parang ang gusto mangyari ni Senator Grace po, ayaw niyang budgetan si PhilHealth sa 2025 kasi ang gusto niya gamitin at ilabas yung 600 billion na yon. Okay, tama ba? Am I making sense? Kumbaga, pares ba tayo ng understanding? Kasi di ba parang ganun eh. Parang gusto niyong turuan yun lang ng direksyon yung PhilHealth. Hindi ko kayo bibigyan ng budget, gamitin nyo yung budget na galing sa lahat ng Pilipino, ilabas nyo. So parang ganun. Okay, parang ganun. Kaya galit na galit si Senator Coco Pimentel eh. Di ba? Kasi bakit kailangan pang isiro, di ba? Ang gusto naman ni Senator Grace po, turuan ng eleksyon si PhilHealth, ilabas yung pondo na 600 billion na galing sa atin, sa taxpayer, at yun ang gamitin muna. Tapos yung budget na dapat sa kanila mapupunta ngayong 2025, i-allocate muna sa iba. Tama ba?
Correct me if I'm wrong, yun ang pagkakaintindi ko. Pero ganito kasi yan. Ito sabi rin ni Ted Filon to. I think, kahapon to. Pero ito papakita ko sa inyo to kanina ata. Basta kahapon, nabanggit ni Ted Filon. Napanood ko na kasi. Ang sinasabi ni Ted Filon, yun nga, sinabi niya na ganun ang parang intindi rin kay Grace po. Pero bakit? Bakit kailangan si Juan de la Cruz ang magsakripisyo? Di ba? Okay, sabihin na natin na naggusto ni Grace po turuan ng leksyon si PhilHealth, yung mga nandiyan sa taas na yan, na gamitin yung 600 billion na pondo. Bakit si Juan de la Cruz ang magsasakripisyo ngayon? Ang tanong, kailan yan? Hanggang kailan yan? Isang araw lang ba yan? Isang buwan lang ba yan? Mailalabas agad? Hindi naman eh. Di ba? Siyempre, ano na yan? Ano na yan? Nakaipit na yan. Di ba? O tama mali. Di ba? Itinago nga nila eh. Di ba? O sabihin natin, wag tayong ganyan mag-isip. Wag tayong ganyan mag-isip. Sorry. O sige, hindi nakatago. Andiyan lang siguro. So may plano din sila sigurong gamitin. Ang tanong kailan, bakit si Juan de la Cruz o ang taong Filipino people ang kailangan magsakripisyo na wala ng budget ang PhilHealth next year? Di ba mga kayon? Tama. Ay, Diyos ko naman. Ito pa, panoorin natin, Senator Coco Pimentel, dito sa programa ni Ted Filon at with DJ Chacha. Ito, pakinggan natin. Ito, nag-uusap. Ka-interview niya rito si Senator Coco Pimentel. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman, Ito, mahalata mong dismayado talaga si Ted Filon. In fairness naman kay Ted Filon, in fairness sa lahat ng mga mainstream media na nakikita ko at napapanood ko, and I'm sure we have a mutual understanding sa ganito kay Ted Filon. Parang siya lang, sabihin na natin, sige, I'm giving him a benefit of the doubt. Parang siya lang yung medyo patas. sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Dismayado. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, siniro eh. Yeah, siniro eh. Ni Singkong Diling, wala man lang iniwan. Sino po itong sila, Senator? Yan. Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Dapat dyan tanggalin na eh. Dapat doon tanggalin eh. Kasi talagang nasa na yung pondong pera eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yung pala ang balak nilang gawin. Grabe. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon Yan. sa PhilHealth. Ano po Yan yung yung sinasabi masasabi ko. doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa dentista, pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang.
So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, oo, gagawin namin at sabi nga nila, alos dinoble na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea, Naniwala naman kayo. na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. So ginagawa na, yung, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So, wrong timing na isisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin, yung cash out nila, lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Ano ho ba ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ho ito actually, hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon, sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talaga makapagsabi kung magkano yan. Punyemot. Doon ako natawa. Talagang hindi nila sasabihin yung figure. Siyempre, putya na, kahit sabihin mga halimbawang 600 billion, sabihin 400 na lang. Kaya asan yung 200 billion? O, di ba? Billion ang pinag-uusapan natin dito, ha? Hindi ho 100 o 200. Halimbawa, 600 pesos. Tapos 400 pesos lang yung ang declared. O asan na yung 200 pesos? Billion ho ang pinag-uusapan natin dito. Abay, nako. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila eh. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Eh, yan ay free cash. Free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan. Kasi ang iba dyan, committed na. Tapos meron ang concept na insurance liability claim eh. So, pwede ring iba dyan ay kino-contest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka food products, ang parte nun, kailangan ibigay sa PhilHealth. So, dapat sinusunod yung batas na yun. Kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Diba? Ayan. Alatang dismayado si Ted, no? Kasi kaya in fairness naman kay Ted Filon, in fairness kay Ted, kahit noon pa, siya lang yung nakikita ko na parang may pride when it comes to delivering the truth, no? In fairness kay Ted, hi Ted. In fairness kay Ted Filon, parang nakikita ko na mas okay siya, yung probability niya sa katotohanan at saka yung fair and just, medyo nakikita ko sa kanya. Pero syempre, hindi ko naman siya ganun kakilala, kaya sila sabi ko yung word na medyo. Syempre, ang hirap magsalita, hindi naman natin kilala personally si Ted, diba? Anyway, going back to PhilHealth issue. Grabe, no? Yun yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Merong mga law na pinagkukuhaan ng pondo na dapat makakuha ni PhilHealth galing doon sa mga sin tax. Eh yun, isolated case yun. Kumbaga, dapat yun calculated at mapupunta kay PhilHealth. So, dapat kahit papano meron budget si PhilHealth. Hindi mo talaga dapat i-zero. Kumbaga, hindi dapat siya i-zero para na sa ganun mabigyan ng leksyon. Kung di talagang gusto nyo turuan ng leksyon, yung nasa PhilHealth, yung mga matataas, tanggalin nyo! Diba? Tanggalin nyo. Nagkandaleche-leche. Tapos, due process pa. Samantalang sa mga maliliit, yung mga janitor, pagka nagkamali, tanggal agad. Diba?
Sino naman ang kawawa? Juan de la Cruz na naman. Oh, ano no? Pagka hindi nyo na kaya, bumaba na lang kayo sa pwesto. Diyos ko naman, santissimo naman. Diba? Ang hirap Kaya nagagalit tuloy yung nagagalit tuloy yung mga Pinoy. Si Juan de la Cruz nagagalit. Ang gusto talaga ibalik si Duterte. Kay Duterte, malamang mamumura kayo. Diba? Imagine niyo yung mga hindi nagbayad ng tax. Diba? Binibigyan lang ni Duterte ng ilang araw yan. Pag hindi kayo nagbayad, bilyon yung pinag-uusapan. Oh. Ano nangyayari? Nagbabayad, di ba? I'm sure napanood nyo yan. Ano ba yun? PAL ba yun? Yung hindi pa nagbabayad ng tax. I don't know pero ilang araw lang sinabihan ni ex-president Roa Duterte. Ayun, nagbayad. Di ba? Yung Maynilad. Di ba? Maynilad ba yun? MWSS. Hindi rin nagbayad. May utang din na tax. O ilang araw lang din. Parang ganon. Di ba? Ibig sabihin, nasa isang liderato talaga nasa leader talaga di ba? Nasa leader, regardless president ka man, mayor ka man, gobernador ka man, nasa leader talaga kung paano niya hihigpitan, o talagang kung paano niya ipatutupad yung batas talaga. Saka dapat may pangil, hindi pwede, sige, bigyan ko kayo ng ilang taon gusto nyo, hindi dapat ganun. Dapat ang masusunod talaga yung leader, di ba? Yung president. Dapat talaga may pangil, hindi pwede yung sunod-sunuran sa tao. Diba? Ano yun, nagpapakatulongges? Diyos ko naman, santissimo. Kawawa na naman si Juan de la Cruz. Ano na kaya kakahinatnan? Nakakaano niyan tayo? Okay, tayo mga may edad. Okay na, sige na, kakamatayan na lang natin yan. Punyemas na yan, di ba? Pero paano yung mga anak natin? Paano yung mga apo natin? O di sila yung magsasakripisyo dahil sa mga kasalanan ng mga punyetang to. Di ba? Sinong kawawa? Si Juan de la Cruz na naman. Yung mga mahihirap na naman. Di ba? Ay nako mga kayo, napag-usapan natin yung mga susunod na issue at sigurado marami pang darating na issue syempre dito lang sa Joe Malone TV. Issue ng bayan atin pag-usapan. Maraming salamat mga kayo at sana wag rin kayo mag-skip ng ads kung may mga lalabas na ads man dyan. At sana like and share. I-share nyo sa mga kamag-anak nyo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo. Ako pa pala si Joe Malone TV, laking Maynila, laking Maynila, batang Tondo, batang Pandago-Dagupan. Parte rin ng Tondo yun. Ang nanggaling din sa hirap ngayon kahit papano, hindi naman yumaman, pero kahit papano nandoon tayo sa malapit na doon sa may kaya. Diba? Mahirap, may kaya, mahirap, may makaya, tapos may kaya. Nandoon lang tayo sa level na yun. Pero kahit papano, nagsusumikap at hindi umaasa sa ibang tao, nagsusumikap na para makaahon at maitaguyod yung bawat pangarap ng pamilya. Ha? Pasuportahan nyo na lang po si Joe Malone TV. Ako po si Joe. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagtutok syempre dito sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Okay mga kayo, maraming salamat. Bye for now.